Hi guys, magandang hapon. Welcome back po dito sa Gandara SRA channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa grand opening ng new pop-up store ni Chinita Princess sa Zamboanga mga kakimpaw, kung saan ibabahagi nga natin ang ilan pong mga kaganapan doon kanina. Kaya naman tumutok lang po kayo hanggang dulo ng ating update at alamin din natin kung kasama po dyan si Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod natin chika tungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! So welcome back po again sa ating YouTube channel mga kakipi. And dumako po tayo ngayon sa pagbabasa ng mga comment mula sa atin pong mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita. So ang comment na napili natin for this morning ay mula po kay Miss Edita na Donsa. Sabi niya rito, "Hello Gandara, good eve. Congrats to Kimpaw. Proven, yan ang kakayahan ng Kimpaw. So, deserve naman nila. Binibless sila kasi marunong sila tumanaw sa utang na loob sa may kapal. Hindi may pagkakaila na ang Kimpaw ay the best sa lahat. To the bashers, sana itigil na nila ang pagiging toxic at pagkainggit sa Kimpaw. Buti pa, magtiyaga sila at kung may ka-love team sila na hinahangaan, well, itodo na nila ang pagsuporta. Dapat nilang gawin ang tama para maabot nila ang pangarap nila. But kung ganun sila kasama sa bawat artista, I'm sure ibabagsak sila. Walang improvements sa buhay, lalo na sa mga negative na vloggers. Palagi nilang ginagawa ang panlalait sa bawat artista para sila magkapera at sisikat. Hindi nila alam na dahil sa panlalait nila may karmang dumarating sa buhay. Hindi yan umaangat. Yun lang ang sa amin. Sa amin, lahat kami dito magtutulungan for Kimpaw. Love them both. Sana ipanalo sila ng may kapala." So, ang tinutukoy po siguro dito ni Ma'am Edita na doon sa mga kakimpaw ay tungkol po dito sa MMFF entry nila Kim and Paolo, kung saan ay magsisimula ng mga kakimpaw, kung saan deserve nga raw po ito ng Kimpaw. And binibless lang siya ni Lord dahil napakabuti ng puso at marunong tumanaw ng utang na loob, marunong lumingon sa pinanggalingan. Genuine po yung pagiging maputing tao po niya at hindi po pakitang tao lang mga kakimpaw. Totoong totoo po si Kim, yung kabutihan niya. Kaya para sa mga bashers, tigilan na lang nila ang pagiging toxic at pagkainggit kina Kim and Paolo. Kasi wala naman pong mangyayari mga kakimpaw. Wala mangyayari sa buhay nila kung patuloy lang po silang magiging ganyan. Samantalang sila Kim and Paolo, ang dami nangyayari sa buhay nila. Daming successful projects, ang daming blessings. Kasi sila po ay pinagpapala ng Diyos sa kanilang mga kabutihan. Anyway, speaking of blessing, eto nga mga kakimpaw, pag-usapan na po natin ang grand opening ng House of Little Bunny second pop-up store ni Kim Chiu sa Zamboanga. Kitang-kita nyo naman dito mga kakimpaw kung gaano tuwa si Kimi, ka-happy dahil sobrang haba po ng pila. Hanggang baba nga daw po ng building mga kakimpaw. Ganyan karami ang susuporta at pumunta sa House of Little Bunny page ni Kim. So ito yung video na shinare ni Kim. Ayan, excited siya at super happy na makita po yung mga fans na sobrang dami hanggang baba daw ng building ang kanyang mga customers sa unang araw ng pag-open po niya ng kanyang House of Little Bunny. Napaka-successful mga kakimpaw, diba? And pinag-pray niya yan kahapon. Sabi niya, sana bukas ulanin din sila ng mga tao. And ayan na, tada! Diba ang daming mga tao doon. Kahit may kalayuan mga kakimpaw. So, ibig sabihin marami din po mga taga Zamboanga ang mga Kimers and Kimpaw fans. Ano? Marami siyang mga fans doon sa Zamboanga. And meron din niyang mga dayo
mga kakimpaw. Siguro yung mga kalapit na lugar malapit na lang din naman sila, di ba? Pagkakataon na para makita si Kim ng personal. And magkaroon ng House of Little Bunny. Yung iba syempre hindi palalagpasin yan kasi syempre 'di ba may pagkakataon na makapagpa-autograph pa sila, yung mabibili nilang bag may autograph pa ni Kim Chiu. Yan ang kagandahan kapag opening mga kakimpaw. Nandyan mismo siya. Kaya makakapag-picture ka na, makakapagpa-autograph ka pa. So, I wonder kung kailan ito matatapos sa sobrang daming tao mga kakimpaw. As in, super. Inulan po talaga. Inulan po ang... Inulan po ng mga tao ang pop-up store ni Kimi, and hope hindi lang po ito sa opening lagi nawa ay maging puno at maging sold out ang kanya pong mga bags. Naku, hindi po imposible yan na maso-sold out ngayon ang kanyang mga bags kasi ang daming tao na yan, di ba mga kakimpaw? Yung iba naman na maasa na nandun si Paolo Avellino, and ayun nga tinatanong ko nandun si Pao. Based sa mga video ni Chinita Princess mga kakimpaw, po, mukhang wala po si Papi Paolo Avellino doon. Pero malay nyo naman, kahapon nandun siya, sumunod po kay Kim para tumulong sa pag-aasikaso, pag-aayos, pag-organize. Busy rin kasi si Pao, malay niya humabol lang siya kahapon tapos umalis din kasi may gagawin. Hindi natin alam mga kakimpaw. Pero isa lang ang sigurado po ako, 100% po ang suporta ni Paolo kay Kim, and nag-uusap po yan sila. Malamang na congratulate na yan ni Paolo, and may gift pa si Pao kay Kim bilang pang-congratulate niya kay Kimi dito sa mga magagandang nangyayari sa buhay niya mga kakimpaw. May pag-ganon, may pag-gift mga kakimpaw. So, malay nyo naman, di ba? Madali lang kasi yung live ni Kim kahapon, mga kakimpaw. Ilang minutes lang, yung parang 4 minutes lang. Malay nyo humabol sa dinner. Ayan. And sila pa lang naman yung nandun kahapon, mga kakimpaw. So, malamang po, napakiusapan na yung mga nandoy na wag magpo-post ng pictures, videos, ganyan. Sana, po mga kakimpaw, sana nandun nga. And maganda nga sana kung ngayon mismong opening, nandyan si Paolo Avellino. Siguradong dagsa, sold out, trending, viral, mga kakimpaw. And memorable na nga lang. Memorabilia kasi nasa isip ko. Tama ba yun? Memorabilia para sa mga fans kapag ka nandoon si Paolo Avellino. So, ayun nga, maganda. Pangdagdag promote na rin sa kanyang business, diba? Pero, kaya naman po ni Kim yan kahit hindi po siya gumamit or mag-guest ng ibang artista para sa kanyang opening. Anyway, dumako naman po tayo ngayon dito po sa Botohan para po sa Seoul International Drama Awards for Outstanding Asian Star Philippines category. So, syempre, ang pambato natin ay si Paolo Avellino, mga kakimpaw. Kaya naman muling paalala para po sa lahat. Ang lapit na po, July 14 na ang last day of voting sa ayan, wag po natin papayagan na mayroon pong iba na manalo. Dapat hindi po maagaw kay Paolo Avellino ang number 1 spot. Siyempre, di tayo dapat magpakakampante. Yung kabila kaya malapit na. So, andun yung kanilang gigil, makakipi, kasi malapit na, di ba? Nakaya nga nila from 4% to 20%. Yun pa kayang abutan, yung 50%. Parang na yan, nandun na yung gigil nila kasi nandun na sila, tutuloy na nila yan para maipanalo si Ann. Kaya tayo, wag pakakampante. Boto lang po tayo araw-araw. Samantala, sabi naman dito, humility at its finest. Nothing but gratitude. 6 days na lang, or ilang araw na lang ngayon guys. 3 days na lang bago matapos ang botohan, pero isang post lang ang nakita ko sa kanya. Isang pasasalamat lang sa lahat ng sumusuporta. Manalo man o matalo, everyone's effort is seen and appreciated by him. Ito yung tao na hindi mo maasahan, i-promote ang sarili niya.
Kaya salamat unang-una kay Kim at sa lahat ng Solid P at KPs who continuously voting for him. May God bless you more para madala natin sa Korea si Pao. Let's continue voting for him. Siguro nasa isip ni Paolo Avellino mananalo siya dahil deserve niya, hindi dahil pinagpipilitan, pinagsisiksikan niya sarili niya. Yun siguro ang mantra ni Paolo Avellino dahil talagang deserve niya. Pinili siya ng mga tao, kanyan, kaya pasasalamat lang ang sinabi ni Paolo Avellino. And manalo ang lahat ng efforts po ng mga fans, ng mga bumoto ay nakita niya at na-appreciate niya. 'Di ba? Grabe, napaka-humble talaga ni Paolo Avellino. Makikita mo din yung paninindigan ni Pao eh. Hindi siya aggressive, hindi kagaya ng iba. Yung iba nandadaya pa mga kakimpaw. Pero si Pao, kung ano ipagkaloob ng Diyos, ayun, tatanggapin niya mga kakimpaw. And magsusumikap para hindi po mabigo ang mga nagmamahal at sumusuporta sa kanya na walang sawa and unconditional, 'di ba mga kakipi? So same lang naman sila ni Chinita Princess. So yun lang po muna ang ating update this morning or afternoon. Maraming salamat po sa pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod nating chika. Maraming salamat.